Magandang gabi sa lahat. May ibabahagi lang ako sa inyong karanasan na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jay, 30 years old, at mahilig sa mga outdoor adventures. Kasama ko ang mga kaibigan kong sina Luis, Sarah, at Jimmy. Mga kababata ko at schoolmate noong high school, at dahil matagal na kaming di nagkikita, napagkasunduan naming mag-camping sa bundok sa probinsya namin. Tahimik at payapa raw doon, sabi ni Sarah, na may kamag-anak malapit sa lugar. Dumating kami sa bundok bandang hapon. Maganda ang tanawin, may mga iba't ibang malalaking punong kahoy, lunti ang damo, at isang maliit na batis malapit sa pinagpwestuhan namin. Habang nag-aayos ng tent, narinig namin ang matanda sa bahay sa di kalayuan. Lumapit ito at nagpaalala, huwag kayong masyadong mag-iingay sa gabi. At kung may marinig kayong kakaiba, huwag na lang ninyong pansinin. Napangiti lang kami at nagpasalamat, pero sa totoo lang, medyo kinabahan ako. Napansin ko rin ang reaksyon ni Jimmy, parang hindi siya komportable sa sinabi ng matanda. Pagkaluto ng hapunan, nagsimula na ang kwentuhan. Sari-saring katatakutan ang pinag-usapan namin. Sa kalagitnaan ng tawa at kwento, biglang may narinig kaming kaluskos sa di kalayuan. "Ah, baka hayop lang," sabi ni Luis, pero halatang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Wala pang 5 minuto, narinig namin ang tunog ng tila humahagod sa lupa. Parang may hinihila, mabigat, at mabagal. "Baka tao," bulong ni Sarah, halos di marinig. Nagdesisyon kaming tingnan kung ano iyon, dala ang flashlight. Nang mailawan namin ang paligid, wala kaming nakita kundi mga puno at damo. Pero ang kakaiba, parang mas lumamig ang hangin, at may amoy na tila nabubulok na karne. Pagbalik namin sa camp, napansin naming magulo ang mga gamit. Ang cooler naming puno ng pagkain, bukas na, at may mga kalat na buto ng manok sa paligid. Wala sa amin ang kumain noon. Habang nagkukumpuni kami ng mga gamit, napansin ni Jimmy ang anino sa gilid ng kakahuyan. Matangkad, payat, at parang nakatungo. Nakatayo lang ito at hindi gumagalaw. Nang sinikap naming silipin gamit ang ilaw, bigla itong nawala. "Umalis na kaya tayo?" bulong ni Sarah, nanginginig. Pero hating gabi na, at wala na kaming mapupuntahan. Pinilit naming magpahinga. Pero hindi pa man ako nakakatulog nang marinig ko ang kaluskos, mas malapit na ngayon. Binuksan ko ang flashlight, at doon ko nakita isang nilalang, nakayuko, may mahahabang kuko, at mata na parang apoy. Gusto kong sumigaw, pero natulala ako. Bigla itong napalingon sa akin at ngumisi. Ang ngipin nito matatalas at ang balat niya parang tuyong kahoy. Napabalikwas ang lahat nang marinig ang sigaw ni Chris. "Takbo!" sigaw niya, at doon nagsimula ang kaguluhan. Nang tumatakbo na kami palayo sa campsite, naramdaman namin na parang may sumusunod sa amin. Ang tunog ng yabag nito ay mabigat at mabilis. Tumigil kami sa isang maliit na kubo sa dulo ng bukid, humihingal at takot na takot. Si Sarah, nanginginig, sinabing, "Narinig ko sa mga matatanda, ganito ang ginagawa ng aswang. Sinusubukan kang takutin hanggang mawalan ka ng lakas." Nagpasya kaming maghintay ng liwanag, nagdadasal na sana'y hindi na bumalik ang nilalang na iyon. Sa di kalayuan, rinig namin ang mga huni ng ibon, pero hindi kami mapakali sa tunog ng halakhak na pumailan lang mula sa kakahuyan. Pagsikat ng araw, agad kaming bumalik sa bayan. Hindi namin muling pinag-usapan ang nangyari. Pero sa tuwing natutulog ako sa gabi, hindi ko makalimutan ang itsura ng nilalang na iyon, ang mga matang parang apoy at ang ngising puno ng kasamaan. Minsan, nagising ako isang gabi, pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Pero wala naman akong nakita. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin mawala sa aking isipan ang aming mga naranasan. At ang mas nakakatakot, paano kung bumalik ang nilalang na iyon?